Bilang nag-iisang anak ng CEO ng kumpanya, si Leon ay inatasan ng kanyang ama upang mamili ng kanilang ipopromote na bagong manager. Kakabalik lamang ni Leon galing Amerika dahil kakatapos lang niyang graduate sa kolehiyo. At nais ng kanyang ama na pagtrabahuin kaagad siya sa kanilang kumpanya. Nang mabigyan siya ng kanyang ama ng gawain, ay sinabi niya ang plano niya na magpapanggap siya bilang isang janitor. At kung sino man ang may mabuting pagtrato sa kanya, ayun ang ipopromote nila. Gusto rin ni Leon na magsimula sa pinakamababa na posisyon hanggang paunti-unti siyang tumaas. Lalo na para maintindihan niya ang nararanasan ng bawat empleyado, para mas lalo niya silang maintindihan at maging close sa kanila. Samantala sa tingin naman ng ama ni Leon, ay katangahan lamang ang kanyang naiisip. Pero hinayaan rin niya na gawin ni Leon ang kanyang nais. Kaya naman kinabukasan, ay nagsimula ng magtrabaho si Leon bilang janitor sa kumpanya ng kanyang ama. Marami ang hindi pumapansin sa kanya at nakakasalubong niya na walang pakialam sa kanya. Paano kaya ako makakahanap ng karapat-dapat na maging manager? Bulong ni Leon sa kanyang sarili. Dahil kung walang papansin sa kanya, hindi alam ni Leon kung papaano siya makakapili ng manager para sa kanyang magiging department. Kaya't naisipan na lamang ni Leon na mag-obserba sa paligid para malaman ang ugali ng mga tauhan ng kanyang ama. Hoy, bago ka lang ba? Tanong ni Mark, isa sa mga trabahador ng kanyang ama. Napangisi naman si Leon at agad na binasa ang pangalan ng taong tumawag sa kanya. Nalaman niya na Mark ang pangalan nito. Kaya agad niyang tinanong kung ano ang kailangan ni Mark sa kanya. Opo, may kailangan po ba kayo sa akin, sir? Tanong ni Leon. Bakit patayo-tayo ka lang dyan, ha? Ang lakas naman ng loob mong tumunganga ka lang dyan. Kahit nabayad ang oras mo rito. Janitor ka na nga lang, tapos hindi mo pa magawa ng maayos ang trabaho mo. Saad ni Mark. Nabigla naman si Leon sa sinabi nito sa kanya. Gusto sana niyang ilantad ang kanyang pagkatao, ngunit may misyon siya sa kanyang sarili na nais niyang tapusin. Kaya't minabuti niyang magpakumbaba at iisin na lamang ang lalaki upang wala ng gulo pa. Pasensya na po kayo, sir, ha? Babalik na po ako sa trabaho ko. Saad ni Leon at nagbabalak ng umalis ngunit pinigilan siya ni Mark. Inabot ni Mark ang mga papeles at ang tasa niya kay Leon at sinabi nito, Total, wala ka pa namang ginagawa. I-print mo ako nito sa office sa first floor. Tapos pagtimpla mo na rin ako ng kape. Wala kang silbi. Bilisan mo, ha? Mas kailangan ko lahat ng files na yan in 30 minutes. Bilis! Alis na, dali. Nakakairita ka. Ano? Ang trabaho ko lang naman po rito, sir, ay maglinis at magmap. Hindi naman po kasama sa gawain ko ang magprint at magtimpla po ng kape ng mga empleyado. Saad ni Leon, dahil ayaw niyang gawin ang iniutos sa kanya ni Mark. Lalo na, hindi siya pumunta sa kumpanya ng kanyang ama upang magtrabaho roon. Gawin mo na lang ang inuutos ko. Dahil kung hindi mo yan gagawin, siguraduhin ko sa iyong masisasante ka ngayon din. Galit na wika ni Mark. Gagawin ko na po, sir. Sambit na lamang ni Leon dahil wala na rin siyang magawa. Labag man sa loob niya, ngunit pinagprint niya si Mark at pinagtimpla ng kape. Ayaw niya na rin namang makipagtalo pa kay Mark. Dahil ngayon ang unang araw na pumunta siya sa kumpanya ng kanyang ama, kaya ayaw niyang gumawa ng eksena dahil nakakahiya sa mga empleyado. Ngunit sigurado siya sa kanyang sarili na hindi niya hahayaan na maging manager itong si Mark, lalo na sa pinakitang ugali sa kanya. Dahil dapat kahit janitor lamang, ay galangin pa rin nila, lalo na ay pare-parehas lamang silang mga empleyado. Hindi gusto ni Leon na maitaas ang ranggo ni Mark. At kapag natapos na ni Leon ang nais niyang gawin, ay sisiguraduhin niyang matatanggal ito sa trabaho dahil baka mamaya ay matagal na itong ginagawa ng lalaki sa mga empleyadong mababa sa kanya. Sa mga sumunod pa na oras, ay puro utos ni Mark ang ginagawa ni Leon at hindi niya na magawa ang mga dapat niyang gawin kaya siya nagpunta ng kumpanya. Hindi makapagreklamo itong si Leon dahil ayaw niyang gumawa ng eskandalo at gusto muna niyang itago ang kanyang pagkatao. Si Mark ay isang supervisor
na naghahangad na maging isang manager sa kanilang kumpanya. Kaya panay ang sipsip nito sa mga mas mataas sa kanya. At panay naman ang bully nito sa mga mas nakakababa sa kanya. Na kung umasta, akala mo siya ang anak ng may-ari ng kumpanya. Kung makautos sa mga mas nakakababa sa kanya ay talaga namang wagas. Nang matapos na ang araw na iyon, ay iniwasan na ni Leon si Mark sa mga sumunod na araw. Dahil sa tuwing nakikita ni Mark si Leon, ay lagi nitong inuutusan ng binata. Halos ayaw na kumilos ni Leon ngunit wala siyang magawa, kaya't sumusunod na lamang siya. Hinayaan na lamang niya si Mark, dahil kapag napuno siya, ay sisiguraduhin niyang mas malala ang kanyang ganti. Kinabukasan habang nagmamap ng sahig si Leon, ay sinadya ni Mark na itapon ang kanyang kape. Galit na lamang na tumingin si Leon kay Mark at sinimulang linisin ang natapon na kape. Oops, sorry ha. Di bale, ay naman ang nababagay sa'yo, ang maglampaso ng sahig. Natatawang wika ni Mark na ikinainis naman ni Leon. Alam ni Leon sa kanyang sarili na kaunti na lamang ay papatulan niya na itong si Mark. Ngunit dahil sa misyon niya na makahanap ng may maayos na ugali at deserving sa pagiging manager, ay hindi niya na lamang ito pinatulan pa. Nais rin ni Leon na patunayan sa kanyang ama na kaya niyang magsimula sa pinakamababang posisyon hanggang sa siya ay umangat at maabot ang pinakamataas. Sapagkat ayaw ni Leon na basta-basta niya na lamang na makukuha ang posisyon sa kumpanya dahil lamang siya ay anak ng isang CEO. Ang gusto ni Leon na may mapatunayan siya sa kanyang ama. Kaya kinausap ni Leon ang kanyang ama patungkol rito. At pumayag naman ito. Kaya bukod sa paghahanap ng manager na sa tingin ng binata ay deserving, nagtatrabaho rin siya ng mabuti. Lalo na't gusto ni Leon na matutunan ng makasalamuha sa lahat ng empleyado. Mataas pa dito o mababa. Sapagkat nais niya na kapag siya ay naging CEO na, ay alam niya ang lahat ng galawan sa kumpanya. Ito kasi ang sikreto ng isang magaling na CEO. At nais rin niyang sumunod sa kanya ang mga empleyado hindi dahil sa takot sa kanya, kung hindi dahil may malasakit ang mga ito sa kanilang mga trabaho. Tulad ng kanyang nais na ipakita, kaya niya ginawang mas mababa ang kanyang sarili, hanggang sa siya ay tumaas. Hoy! Alam ba pinutunga-tunga nga mo dyan? Bilisan mong linisin yan. Tapos ipag-print mo ako sa may Xerox room. Pati yung kila Jan at Alice i-print mo na rin ha. Sad ni Mark, at bumalik na sa kanyang pagtatrabaho. Dahil kahit gusto pa niyang asarin si Leon, ay maraming itinambak sa kanyang workloads. Tumango na lamang si Leon kay Mark at marahang tinapos ang paglalampaso sa natapon na kape sa sahig. Nagkaroon rin ng sugat ang kamay ni Leon dahil sa pagpulot niya sa mga basag na parte ng tasa. Pagkatapos ni Leon na magmap ng sahig, ay kaagad niya nang sinunod ang mga iniutos ni Mark. At matapos yon, ay meron na naman na sumunod na nais na iutos si Mark kay Leon. Pagod na si Leon sa mga iniutos sa kanya ni Mark. Pero wala siyang magawa dahil alam niya sa kanyang sarili na para maintindihan ang sitwasyon ng bawat manggagawa ay dapat maranasan niya ang nararanasan nila. Ano ba yan, Mark? Kanina ka pa utos ng utos kay Leon. Nakikita mo naman atang pagod na siya oh. Sadyang bulag ka ba talaga? Trabaho mo yan eh. Tapos inuutos mo sa iba. Tumigil ka na nga sa kakautos mo sa kanya. Kasi hindi naman yan kasama sa job description niya. Saad ni Agustin. Nabigla naman si Leon nang makita niya ang kapwa katrabaho ni Mark. Hindi niya lubos maisip na naaabuso na pala siya. Ngunit wala siyang magawa dahil parte yon ng trabaho na gusto niyang subukan. Ano bang pakialam mo, Agustin? Kung ayaw mong inuutos ka sa iba, di ikaw ang gumawa. Masyado kang pakialamero eh. Gawin mo kung ano ang gusto mo, hindi ang nakikialam ka sa akin. Galit na saad ni Mark. Halos lahat ng empleyado ay nakatingin na sa kanila kasi halos magsigawan na silang dalawa at hindi nais ni Leon na magkaroon ng iskandalo kaya't nagsalita na siya. Okay lang naman po, Sir Agustin. Ako na lang po ang gagawa nito. Patapos na rin naman po ang gawa ko eh. Pagrarason ni Leon upang tumigil na silang dalawa. Hindi, Leon. Dapat hindi ka nila inuutos-tusan. Lalo na binabayaran naman si Mark para gawin niyang trabaho na yan. Kung ikaw ang gumagawa ng trabaho na para dapat sa kanya, di dapat pala doble ang sahod mo. Yung sahod na makukuha ni Mark
Dapat ay sayo pala. Sad ni Agustin. Naiintindihan naman ni Leon ang intensyon ni Agustin, ngunit ayaw niyang magkaroon ng gulo. Kaya naman binulungan na lamang niya si Agustin at nagmakaawa na tama na. Kinuha ni Agustin ang mga papeles kay Leon at binalik sa mesa ni Mark at hinayaan si Leon na umalis na. Maya-maya ay umalis na rin si Agustin. Si Agustin ay isa ring supervisor na tulad ni Mark. Pagkaalis ni Leon at Agustin sa may office nila, ay nagsimula nang magkwento si Agustin patungkol kay Mark. Nalaman ni Leon na walang may gustong kumalaban kay Mark dahil close siya sa mga superior at inaasahan nila na siya ang magiging bago nilang manager, lalo na at may kapit siya sa itaas. Sinabi rin ni Agustin na hinahayaan lamang ng ibang empleyado na utustusin sila ni Mark kasi kapag sinumbong sila ni Mark sa kaklose nitong mas mataas sa kanila, ay maaari silang matanggal sa trabaho. Kaya't pumapayag na lamang silang magpakaalipin kay Mark kesa lumaban. Ikaw, hindi ka ba natatakot na matanggal sa trabaho kaya mo siya sinagot-sagot? Tanong ni Leon. Dahil tinulungan siya kanina ni Agustin. Hayaan mo siya. Di naman niya ako mapapatanggal sa trabaho. Lalo na yung tatay ko. Isa sa mga manager. Kaya mahihirapan siyang gawin yon. Pero sinabi rin sa akin ni tatay na tigilan ko na raw pakialaman si Mark. Hindi ko alam kung bakit hinahayaan lang nila na ganyan nilang sila ni Mark. Pagrarason ni Agustin. Nakahinga naman ng maluwag si Leon. Pero kapag nagtuloy-tuloy pa si Agustin na tulungan siya, ay balak niya na itong i-promote ng mas mataas na posisyon. Lalo na ay sobrang matalongin ni Agustin. At hindi niya iniisip ang kanyang sarili. Ganun ang mga nais na tauhan ni Leon. Kaya oras na matapos siya sa kanyang nais na patunayan sa kanyang ama. At kung magtuloy-tuloy ang magandang trato sa kanya ni Agustin, ay sisiguraduhin niya na ipopromote niya ito sa mas mataas na posisyon. Dahil pakaramdam ni Leon ay deserve yun ng binata. Sa susunod, sir, huwag niyo na lamang po akong tulungan. Hayaan niyo na lamang po si Sir Mark. Sad ni Leon. Alam mo, Leon, kahit na janitor ka lamang dito, dapat hindi mo hinahayaan na tinitake advantage ka niya. Kasi mas lalo lang haba ang sungay niya tuwing hinahayaan niyo siya na ganyan-ganyanin lang kayo. Sambit ni Agustin. Dahil ayaw niyang may nakikitang inaapi. Napangiti na lamang si Leon dahil alam niyang may mabuting puso si Agustin. Tumagal pa ng ilang minuto ang pag-uusap ng dalawa. Pagkatapos ay nagpaalam na rin na magtatrabaho na si Agustin. At ganoon rin ang ginawa ni Leon. Bumalik na rin siya sa kanyang trabaho. Sinubukan niyang iwasin si Mark sa mga sumunod na oras upang wala ng gulo pa. At nagtagumpay naman siya dahil na rin sa laki ng kumpanya. Kinabukasan ay kinausap si Leon ng kanyang ama na magtrabaho na sa opisina dahil kailangan na ng kanyang ama ng tulong sa pagmamanage ng kumpanya. Ngunit humingi pa ng 1 linggo si Leon sa kanyang ama. Pero binigyan na lamang siya ng 1 araw. Dahil doon ay wala nang nagawa si Leon kung hindi ang pumayag na lamang. Alam niya na bilang nag-iisang tagapagmana ay kailangan niya ng matutunan kung paanong magpatakbo ng kumpanya. Kaya ngayong huling araw na pagpasok ni Leon bilang janitor, ay titignan niya kung may mabuting kalooban ba talaga si Agustin. Lalapit si Leon kay Mark at umaasa na pagtitripan at pagmamalupitan na naman siya ni Mark. Tapos hihintay ni Leon na tulungan siya ni Agustin. Dahil kapag tinulungan siya ng binata, ay sigurado na siya na ipopromote niya si Agustin sa mataas na posisyon. Pagpasok ni Leon, ay nagsimula na siyang magmap ng sahig. Maya-maya pa, ay pumasok na rin itong si Mark, ngunit hindi siya pinansin. Subalit pagkalipas lamang ng ilang oras, ay sinimula na siyang tapunan ng basura ni Mark na hindi niya ikinatuwa. Bakit mo ako tinatapunan ng basura? Inis na saad ni Leon, dahil hindi niya matanggap ang pagtatapon sa kanya ng basura ni Mark. Ngumisi naman itong si Mark at sinabi, Aba, sumasagot ka na pala ngayon ha. Dapat lang naman talaga sa iyong tapunan ka ng basura. Dahil isa ka namang basura, hindi ba? So yung mga basura ay dapat ay diretso lang sa'yo. Lalo na nabibilang ka naman sa kanila. Kaya huwag kang umakto na para bang hindi ka sanay sa kung saan ka nararapat. Hindi porket janitor lang ako ay pwede mo na akong ganituhin. Oo, janitor ako, pero hindi naman ako basura. Isa pa rin akong disenteng tao gaya mo.
Kung makapanglahit ka sa akin, grabe ka naman. Akala mo napakayaman mong tao. Baba, may gana ka pang sumagot ha? Sa tingin mo ba, hindi ka matatanggal sa trabaho dahil sa pagsagot-sagot mo sa akin? Kung ako sa'yo, kung gusto mong magtagal sa trabaho, tiko mo yung bibig mo at sumunod ka lang sa lahat ng ipinag-uutos ko. Isa ka na nga lang janitor sa kumpanya na to, tapos matatanggal ka pa? Nakakahiya naman kapag gano'n ang nangyari sa'yo. Saad ni Mark. Hindi na hinayaan pa ni Leon na api-apiin siya ni Mark. Lalo na, at hindi niya nakinaya pa ang pamamahiya na ginagawa sa kanya ng binata. Ayaw niyang gumawa ng iskandalo. Ngunit kung grabe na tapakan ng kanyang pagkatao, at kung tatapunan pa mismo siya ng basura, ay hindi niya nakaya pang umakto na parang wala lang nangyari. Alam niyang hindi na dapat niya patulan pa ang mga ganitong klaseng bagay. Ngunit dahil sa pinapakita sa kanya ng pagka-aroganting ugali ni Mark, ay hindi niya nanais pang magbulag-bulagan na hindi siya pinapahiya ni Mark. Kaya nais na ni Leon na lumaban kahit papaano upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ano ba yan, Mark? Hindi ka pa titigil sa mga pinagagagawa mo? Hindi ka ba nahihiya sa mga kapwa nating empleyado? Pati si Leon ay kailangan mo talagang patulan? Mataas ang posisyon mo, Mark, kumpara kay Leon. Pero kung umakto ka, akala mo parang mas mababa ka pa sa posisyon ni Leon. Hindi lahat ng tao, Mark, ay pwede mong ganyan-ganyanin. Kaya tumigil ka na. Saad ni Agustin. Lalo na, ay ayaw niyang makita na may pinapahiya na tao. Hindi lubos maisip ni Leon na ipagtatanggol siyang muli ni Agustin dahil akala niya ay hayaan na lamang siya nito. Kaya hinayaan ni Leon na ipagtanggol siya ng binata. Kasi obserbahan niya kung hanggang saan siya kayang ipagtanggol ni Agustin. Dahil kapag nakita niya kung paano siya ipagtanggol nito, ay talaga namang ipopromote niya ito sa mas mataas na posisyon. Dahil sa tingin ni Leon, ang taong gaya ni Agustin ang dapat na nilalagay sa mataas. Ito ay ang mga taong may pakialam sa kanilang mga empleyado na mas mababa sa kanila. Habang nagtatalo sina Agustin at Mark, ay napansin ni Leon na dumating ang kanilang superiors na agad rin namang napansin ng ibang empleyado. Sinumbong kaagad ni Agustin si Mark sa kanilang mga superiors. Pero nabigla si Leon sa mga sinabi nito. Nahayaan lamang si Mark, lalo na at isang janitor lamang si Leon. Pinagsabihan rin si Agustin ng kanyang ama na dapat ay hindi na siya nakikialam sa mga ganoong bagay. Dapat lamang utusan ng isang janitor dahil ganoon ang trabaho nila. Pinalaan rin nila si Leon na kapag hindi siya sumunod kay Mark, ay sisantin siya ng mga ito. Kahit nagkaroon ng lakas ng loob si Mark na late-late na tapunan muli ng basura si Leon. Hindi matiis ni Agustin ang ginagawa nito kay Leon, kaya kahit na anong pigil sa kanya ng kanyang ama, ay hindi siya nanood lamang at pinagtanggol talaga niya si Leon. Nagulat si Leon dahil napakabuti ng puso nitong si Agustin. Tumingin na lamang ng masama si Leon sa mga superiors na pinanood lamang ang panlalait sa kanya ni Mark. At sinabihan pa nila si Agustin na tatanggalin nila ito kapag lalo pa nitong pinagtanggol si Leon. Hindi lubos maisip ni Leon kung gaano kahirap ang nagiging buhay ng iba pang mga empleyado dahil sa napakapangit na pag-uugali nitong si Mark. Hindi na nais pa na madamay ni Mark si Agustin kahit sinabi na niya ang kanyang tunay na pagkatao. Sinabi niya, siya ang nag-iisang anak ng CEO ng kumpanya. Pinagtawanan lamang siya ng mga empleyado at inutusan lamang. Nagpapatawa ka ba? O nahihibang ka na? Napapaliw ka na ata sa kakautos sa'yo ni Mark eh. Pati ang mga superiors ay pinagtawanan lamang siya at sinabihan si Leon na nasisiraan na ng bait. Ngunit nabigla ang lahat nang biglang dumating ang CEO at nakita ang kaguluhan na nangyayari. Sinabihan pa siya ni Mark na kung anong katangahan ang naiisip niya at bakit nagpapakilala siya bilang anak ng CEO. Maya-maya, anong nangyayari dito? Saad ng ama ni Leon. Dad, wika ni Leon. Anak, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ka kadungis? Tanong ng kanyang ama. Pinaliwanag naman ni Leon ang nangyari sa kanya. Nagulat rin ang mga empleyado nang tawagin ng CEO na anak si Leon. Akala nila nung una ay nagbibiro lamang ang CEO. Pero tunay niya palang anak si Leon. Kahit natakot ang lahat, lalo na si Mark. At ang mga manager na pinagtawanan siya. Nang marinig ng ama ni Leon ang nangyari,
ay walang alinlangan niyang pinagtatanggal sa trabaho ang mga empleyado na pinapahirapan ng kanyang anak. Pati na rin ang mga managers. Nagmamakaawa pa sila sa CEO at pati na rin kay Leon. Ngunit hindi na nais pang bigyan ni Leon ang pangalawang pagkakataon ng mga taong nagpahiya sa kanya. Kaya't hindi niya pinigilan ang kanyang ama na pagtatanggalin ng mga ito sa trabaho. Ngunit dahil naaawa si Leon sa ama ni Agustin, ay kinausap niya ang kanyang ama na huwag tanggalin sa trabaho ang ama nito. Noong una ay hindi pumayag ang kanyang ama dahil ayaw niya ng mga taong nilalait at pinapahiya ang kanyang nag-iisang anak. Pero nang marinig ng kanyang ama ang paliwanag ni Leon patungkol sa ginawang pagtatanggol sa kanya ni Agustin, ay pinagbigyan niya ang kahilingan ni Leon na huwag tanggalin sa trabaho ang ama ni Agustin. Mangiyak-ngiyak naman ang ama ni Agustin dahil hindi siya nasama sa mga natanggal. At isa pa, ay prinomote pa ang kanyang anak bilang isang head manager ng kumpanya. Sobra namang tuwa ni Agustin at sobra rin ang pasasalamat ng kanyang ama dahil hindi siya tinanggal sa trabaho. Ngunit pinalaan siya ng CEO na kapag mangyari pa ang ganawang insidente, ay hindi siya magdadalawang isip na tanggalin ng ama ni Agustin sa trabaho. Kaya't nangako ito na hindi na muling mauulit ang nangyari. Sinabi pa ng CEO na ayaw niyang makikita at makakarinig ng balita na inaapi-api ang mga janitor at ang mga taong mababa ang posisyon sa kumpanya. Dapat ay pantay-pantay lamang raw ang trato sa bawat isa. At may paggalang at respeto sa bawat posisyon. Pagkatapos nga ng eksenang iyon, ay umalis na ang CEO at inayaan niya ang kanyang anak. Sobra namang nagpapasalamat si Agustin kay Leon dahil hindi naman siya nag-expect ng kapalit sa pagtatanggol niya kay Leon. Samantalang ang mga natanggal sa trabaho na empleyado ay sobrang nagmamakaawa kay Leon. Nabigyan sila ng pangalawang pagkakataon. Ngunit kahit gaano naaawa si Leon sa kanila, ay ayaw niya nang bigyan ng pangalawang pagkakataon ng mga ito. Lalo na ang salbahing si Mark. Kakamot-kamot ito ng ulo at naiiyak-iyak. Dahil ang akala niyang mapopromote na siya sa posisyon, ay mas lalo pa palang nawala ang posisyon na hinahangad-angad niya dahil sa kanyang napakasamang ugali. Si Leon ang pumalit sa kanyang ama bilang CEO at sa tuwing may namamayan sa kapwa nila empleyado, ang mga naaapi ay agad nang susumbong kay Leon at hindi siya nagdadalawang isip na tanggalin sila sa trabaho. Kahit sobrang minahalat na respeto si Leon ng kanyang mga empleyado dahil sa kanyang napakabuting kalooban. Alam ni Leon sa kanyang sarili na dapat lamang ang kanyang ginawa. Dahil hindi naman sila inaapi, kaya bakit nila aapihin ang kanilang kapwa-empleyado? Para kay Leon, hindi na dapat nabigyan ng pangalawang pagkakataon ng mga taong mapang-api upang matuto sila sa kanilang pagkakamali. Ilang buwan nang lumipas, nabalitaan na lamang ni Leon na itong si Mark at pag-alagala na lamang sa lansangan habang wala ito sa kanyang sarili. Nabaliw ito dahil sa sobrang depresyon. Wala na kasing trabaho ang tumatanggap sa kanya. Naitimbre rin kasi ito ng ama ni Leon sa iba't ibang mga kumpanya. Kung meron mang trabaho na tumanggap sa kanya, ay hindi na tulad ng posisyon ng dati niyang trabaho. Ayaw naman ni Mark ng mas mababang posisyon. Kaya naman tuluyan na itong nabaon sa utang hanggang sa nasiraan ng pait kakaisip. Ngayon ay pag-alagala na lamang ito. Marahil ay karma na ito sa masamang pag-uugali niya na ipinakita niya sa bawat empleyado na mas mababa kaysa sa kanya.